Pamilyar ba kayo mga kaoso sa pagmamahal na di sadya pero nangyari? At yan ang mararamdaman mo sa kwentong ito na masarap magmahal sa taong basta na lang dumating at di mo maipaliwanag kung bakit mo siya mahal, di mo alam kung kailan nagsimula o saan paano nagmula. Ito ang true love story na may title na Started with a Text, sabay-sabay tayong kiligin. Nagsimula ang ating kwento isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ber ang ating bida, ay biglang tumunog ang kanyang phone. Sino to? Ako nga pala si S. At habang nagpapakilala si S ng may kilig ay bigla siyang napatigil dahil sa kanyang natinig. At ito ang tunog na huni ng hilik ni Ber. Si Ber ay isang tao na mahilig magpinta, gumuhit ng mga bagay lugar na ayon sa nararamdaman niya. Si Ber din ang tao na mahilig mag-computer o internet. Si Ber din ang tao na mahilig sa beer, kaya siguro Ber nga pangalan niya. Si S naman ay mahilig magluto at itinda ito para gawing negosyo. Si S din ay mahilig mag-aral at mahilig din siya sa music. At habang nasa bar si Ber may nag-text sa kanya na pamilyar na number at ang sabi, Ako nga pala si S yung tumawag sa'yo nakaraang gabi, kaso tinulugan mo ako. Sabi naman ni Ber, Nice to meet you, S. At sa ganitong paraan ay naging matalik silang magkaibigan na kahit sa text lang ay nakagawa sila ng mundo. Mundong napakaganda at napaka-perpekto na sapat na para maging masaya. Kahit habang nagluluto si S ay nag-inom naman si Ber ay magka-text pa din sila. Habang naliligo, at kahit umulan man o umaraw ay walang makakapigil sa mga hinlalaki nila para mag-text ng mag-text. At pinatunayan nila na di hadlang ang distansya, pag gusto mo ang isang bagay na kahit gapo at bikol pa ang agwat, ay kaya nilang hawiin ang mga pulo para matanaw ang bawat isa. Pag birthday din ng bawat isa ay nagpapalitan sila ng pagbati sa isa't isa na kala mo talaga ay malapit lang sila sa isa't isa. At dumating ang araw na di nila malilimutan, habang parehas sila na nag-dinner, ay biglang may nasabi si Ber na ikakagulat ni S. At ito ang seryosong sabi ni Ber. S, pwede ba maging tayo? At sabi naman ni S na nahihiya. Yes. At biglang sumabog ang tinatago ni Ber na pag-ibig para kay S na kay tagal man niyang tinago, pero ngayong nasabi na niya kay S ay halos mahalikan ni Ber ang cellphone niya na kabilang globo na tagos pa. At gumanti naman ang halik si S dahil din sa mahal niya na pala si Ber, kaya tumagos din ito sa kabilang globo. Kahit matutulog na lang ay pinupuno nila ng kilig ang gabing malamig, walang sawa nilang pinipindot ang kani-kanilang cellphone para maipahayag lang ang pagmamahal nila sa bawat isa. Pero sabi nga sa lumang kasabihan, kung kailan ka pinakamasaya doon palalakad papunta sa'yo ang problema. Dahil sa likod ni Ber ay may nag-aantay na panganib. Dahil mula sa likod ni Ber ay may galit na tao at ang sabi niya, Ang galing! At sabay sinipa ng taong ito si Ber. At bahagyang nag-init ang ulo ni Ber. At nang susugurin na ni Ber ang taong ito ay napatigil si Ber nang makilala ito. At to ang marahang sabi ni Ber. Eds, Subukan mo! at saka nga pala papakilala ko pala sa inyo ang karakter ni Eds. Si Eds ay girlfriend ni Ber. Guys, girlfriend siya ni Ber, pero kaya man lang nangyari yon dahil kaibigang matalik ni Ber like Eds na halos close na close hanggat nahulog si Eds kay Ber at nagkaroon ng special na pagtingin si Eds kay Ber. Ngunit nung inamin ni Eds kay Ber ang nararamdaman niya ay umayaw si Ber, pero sabi ni Eds pag di tinanggap ni Ber ang pag-ibig na hinahandog niya, di na sila magiging matalik na magkaibigan. At di na magpapansinan na parang hindi magkakilala habang buhay. Kaya kaysa mangyari yun, pinilit ni Ber na unawain ang gustong mangyari ni Eds.
Naging sila ni Eds at tumagal ito ng 1 year dahil ayaw ni Ber na mawala ang matalik niya na kaibigan na si Eds. At malungkot na nagsalita si Eds. Tinatawagan kita, bakit di ka sumasagot? At diretsuhan na sabi ni Ber, may mahal na akong iba. Hindi alam ni Ber kung bakit niya nasabi kay Eds ang bagay na yon. Basta ang alam ni Ber, puso lang ang sinunod niya sa pagkakataong yon. Kaya kahit masaktan na yun si Eds ay maganda na ito. Habang maaga nagkaalaman kasi ang sugat madaling gamutin pag maliit pa. Pero pag pinatagal mo maimpeksyon yan lalaki at tiyak mas masakit na. Kaya naman kasi hindi mabitawan ni Ber ang pagkakaibigan nila ni Eds nang ganun na lang sa dahilang marami silang pinagkakasunduan tulad ng magliban sa klase, tumalon sa mataas na bakod ng eskwelahan, mag-computer. Especially ang larong Counter-Strike ang paborito nilang nilalaro. At pag trip nila ay nagbabasketball sila. Ang ayaw lang ni Ber sa ugali ni Eds ay ang pagsali niya sa pangkat-pangkat o grupo na tinatawag na frat. Mahilig makipag-away, at higit sa lahat pinapahiya siya nito madalas sa harap ng maraming tao. Ang ideal girl talaga ni Ber ay ang katulad ni S na sobrang bait, maalalahanin, walang bisyo, mahinhin, at higit sa lahat mahal siya kaysa mahal niya. Si S ang pinaka-perpektong babae para sa kanya. Si S sa panlabas na kagandahan man o pangloob na kagandahan ang gusto ni Ber. Si Eds ay hanggang kaibigan lang talaga. At lumipas ang 1 taon simula nung nagkahiwalay si Eds at Ber, ay may nangyari kay Ber na gagawa ng malaking pagbabago sa buhay niya. Dahil habang nagsi-cellphone siya sa eskinita na daan papunta sa school nila, ay walang ano-ano ay may sumuntok kay Ber ng sobrang bilis. At kasabay noon ay ang biglang may humablot sa cellphone ni Ber. Tumumba si Ber sa lakas ng suntok pagka bigla samahan pa ng gitar na nasa likuran niya. At habang tumatakbo ang mga kupal na tumangay sa cellphone ni Ber, ay muling tumayo si Ber, at ito ang galit niyang sabi, "Rarara, sige laro tayo." At biglang nagningning ang mga ngiti ni Ber sa excitement, dahil yung mga ganitong laro ang gusto ni Ber, yung nakaka-challenge, at dito ay mabilis na tumakbo si Ber papunta sa mga magnanakaw. At nang malapit na si Ber sa isa sa mga magnanakaw, ay bigla niya itong hinablot sa buhok nito at sinipa sa alak-alakan mula sa likuran hanggang sa mapaluhod ito. At biglang sumigaw na tulong ang hinablot ni Ber. Tulong! At sabay mabilis na inilabas ni Ber ang patalim niyang dala ng 29 kung tawagin ng mga natangginyo, at itinapat niya ito sa liig ng nadakip niyang kalaban. Halos di na makagalaw ang hawak ni Ber na kalaban dahil habang gumagalaw siya lalong dumidiin ang talim. At napatigil sa pagtakbo ang 3 sa mga kasama ng kalaban. Sabi ni Ber, pwede kung kalimutan ang nangyari ngayon sa atin, kung ibabalik niyo ang cellphone ko, makakaalis na kayo ng payapa sa tulay na ito. At napangiti ang leader ng grupo ng magnanakaw at nagsalita. Lahat ng mahina ay namamatay, kapalaran mo ba'y na masawi dahil sa iyong katangahan? At sabay tumakbo na ang mga ito at iniwan ang kanilang kasama kay Ber. At sumigaw ng buong pagsisisi ang kasama nila na hawak ni Ber. Mga traitor! Pakawalan mo ako, maawa ka na, ito ang pagmamakaawang tugon ng lalaki, hawak ni Ber. Sabi naman ni Ber nagpatanong, bakit marunong ka bang lumangoy? At nagtaka ang lalaki kaya napasabi siya ng, ano? Sabay hinila ni Ber ang tinga nito at sinipa niya ito sa bandang likuran upang mahulog ito patungo sa ilog. At nag-isip na si Ber kung paano ang buhay na darating kung wala si S, kung walang cellphone. At sobrang lutang na si Ber, naglalakad siya pero di niya alam kung saan siya makakapunta. Napahinto siya sa isang dalampasigan at doon ay malalim na nag-isip. At simula noon ay naging malungkutin na si Ber, gusto niya lagi mapag-isa. Napapabayaan niya na ang kanyang pag-aaral dahil lagi siyang tulog sa school. At pag walang pasok lagi siyang nagkukulong sa kwarto at nagmumukmuk. Pero sabi nga nila, pag itinakda na para sa'yo, kahit pa paghiwalayin kayo ay panahon na ang maglalapit sa inyo.
Dahil sa lumalawak at lumalagong teknolohiya, habang nag-YouTube si Burr sa computer meron siyang narinig mula sa kanyang mga katabi. Ito ang sabi di daw siya ina-accept sa Facebook. At doon sinubukan ni Burr ang noon na bago pang Facebook na ngayon ay sobrang sikat na. At sinearch niya ang pangalan ni S. At tumibok ang puso niya at sabay sabing sa wakas. Dahil mula sa 3310 na cellphone, ay mayroon ng computer na may Facebook. Napatalon si Burr sa kasiyahan na nadarama dahil bumalik na ang babaeng mahal niya. At pag-swiniswerte nga naman si Burr. Dahil nung 15th birthday niya ay nirigaluhan pa siya ng kanyang ate si ng bagong cellphone. Kung kaya agad niyang ginamit ito upang tawagan si S at balitaan at ito ang sabi ni Burr kay S. Surprise, may cellphone na ako, kabibili lang ng ate ko para sa birthday ko. Sabi naman ni S nang nasa masayang tono, inaantay ko lang naman pagbabalik mo, salamat at bumalik ka. At dito na tumibay ang relasyon nila na halos nakapako na ang cellphone sa mga kamay nila. Halos oras-oras kamustahan, maritisan, tawanan, kiligan, kumusta ka na? Okay lang naman ito, papuntang school, ikaw kamusta? Ayos naman ito, mahal ka pa rin. Gigi mua. Kahit pag may problema si S, lagi niyang nahihingahan si Burr. At ganun din si Burr, paglutang siya sa nagkakapatong-patong na problema, nandyan din si S para sa kanya. Minsan nagkakagalit din sila sa ilang bagay. Especially sa time. Pero ang maganda sa relasyon nila, kahit malayo mas lamang pa rin ang pagmamahal. Dumaan ang 1 taon ay nag-graduate na si Burr ng high school. Kung kaya tinanong na si Burr ng kanyang ate si kung ano ang pangarap niya sa buhay. Nag-isip si Burr na maigi. Gusto ko maging sikat na artist. Gusto kong makilala sa buong mundo na pag sinabing Burr ay sasabihin nilang sikat na artist yan, nakahanay ang pangalan kanila Leonardo da Vinci, Picasso at Carlo J. Caparas. Pero natigilan si Burr sa ilusyon niya nang magsalita ng kanyang ate si at ang sabi. Di ko kayang paaralin ka ng fine arts dahil mahal at magastos yung kurso na yan. Kaya sa kumtek ang bagsak ni Burr dahil yun lang ang kaya ni ate si niya sa ngayon. Ayaw talaga ni Burr ang gawaing ito, kung kaya't halos lumuwa na ang mata ni Burr dahil sa stress. Pero pag nakaipon siya, binaon niya sa isip niya kukunin niya ang pangarap na gusto niya. Ngunit may isang araw na nagpaalam si S na mag-work siya sa Batangas upang maging factory worker, at sabi naman ni Burr na kung saan siya masaya anuman gusto niya doon si Burr. Pero napaisip si Burr na 5 years na sila ni S di pa sila nagkikita. Kaya kung ano-ano iniisip ni Burr. Pwede din kasi na habang ka-text ni S si Burr, may kayakap itong lalaki na nagsasabi sa kanyang, sige pasakayin mo lang yang ka-text mo para loadan ka lagi. Lumipas ang ilang araw ay binigyan na si Burr ng kanyang ate si ng pang-tuition fee. At ito ang sabi ng kanyang ate. Ito pambayad mo sa tuition mo. Ayusin mo ang pag-aaral. At naligo na si Burr para pumunta sa school at para maagang makapag-enroll. Ngunit sadyang malikot ang isip ni Burr nang makita niya ang pera na pang-tuition niya. Habang ito ay nakalapag sa higaan ay naisip niya na pagkakataob na ito para magsama sila ni S. Kung kaya't nag-impake na si Burr at sinarado ang bahay niya at umalis. At pag nalilito si Burr ay nagpupunta siya lagi sa park ng kanilang lugar. Dahil doon nakakapag-isip siya at di niya mapigilan mapaluha. Ngunit bago tuluyang umalis, tumaya siya. Sa wedding at saglit nagsimba na sana bigyan siya ng sign na kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit nagulat si Burr nang paglabas niya sa simbahan ay nakita niya na tumama ang number na tinayaan niya sa wedding. At napatigil si Burr at sabi niya sa sarili, ito na nga ang sign dahil number ng Montsari nila ni S ang tinayaan niya. At nang nasa bus na si Burr papunta kay S ay napayuko siya at napaluha kung tama ba itong gagawin niya. Ngunit nagulat na naman siya sa number na nakita niya sa bus at ito ang
Mansari nila ni Ber na nagpatibay sa loob niya na ito na talaga ang sinyalis na dapat niya nang sundin ang puso niya. At habang nakaupo si Ber sa loob ng bus, naiisip niya na ang pag-aaral naman na babalikan, ngunit pag nawala si S sa kanya, ay malaking pagsisisi ang mararanasan niya sa buong buhay niya. At habang nakayuko si Ber, ay may nakita siyang 5 piso sa bandang paa niya, at pinulot niya ito, sabay na patingin din siya sa likod niya na nakasulat ang number 30 at ito na naman ang number nila. Pupuntahan na kita ngayon dyan sa Batangas at ayoko lumipas pa ang taon na di ka makita. Ha? Paano pag-aaral mo? Baka magalit sa akin pamilya mo. At saka nakakahiya sa mga kasama ko 2 babae. Ngunit di na nga magpapapigil si Ber dahil siya ay nakarating na ng Batangas. At pagbaba niya ay nakita niya agad ang isang napakagandang babae sa kabilang dako ng kalsada at ito ay si S. At nang mag-green na ang street light ay tumawid na si Ber at si S magmula sa magkabilang dako ng kalsada. At nagkalapit silang dalawa at nagtitigan.